pagpapakita ng kagandahan at kabutihan. Pero ang Diyos hindi. Ang Diyos, actually, wala naman tayong ginawa. Actually, tayong mga tao nagbibigay ng sakit na kalooban niya o kaya nagkasala. Pero ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay nananatili. At anuman ang sitwasyon mo, lahat ka ng Panginoon, hindi dahil sa ikaw ay dapat mali, kundi minahal ka ng Panginoon. Kasi yun ang kanyang katangian. At hindi lang yun ang kanyang covenant with His people. So Israel was nothing special. Nor did they influence God to love them. Ano po? So ang Israel nga po ay napaka-hirap pakisamahan. Kumbaga sa isang tao, ang Israel, ang tigas ang ulo. Ang Israel ay reklamador. Ang Israel ay walang pananalig sa Panginoon. Ano? Pero, minahal sila ng Diyos. So, hindi ka karapat-dapat, hindi ka ibig-ibig, pero inibig ka ng Diyos. Bakit? Kasi gusto kanyang ibigin. Ano po? Hindi dahil sa ginawa mo, dahil sa kanyang kahanginan. So, pangalawa, the love of God is eternal. Kaya, simple lang. Ganito. Ang sabi ng 1 John, chapter 5, verses 11 to 13, na ang pinanahanan ni Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi pinanahanan ay walang buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang Panginoon na nasa atin ay siyang lahat. Kapag nasa iyo ang Panginoon, you live for eternity. Mabuhay ka ng walang hanggang buhay. Bakit? Kasi nasa iyo ang walang hanggang Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay eternal. Pero ang pag-ibig ng tao ay temporal. Ang sabi dito, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. Minahal kita o mahal kita ng walang hanggang pagmamahal o pag-ibig. I have drawn you with loving kindness. So ang Panginoon nag-propose, ang Panginoon nagsabi siya noon pa man sa Old Testament, ang sabi dito, na mahal kita o bayan ko ng walang hanggang pagmamahal.